Bahagi pong ito mga kaibigan ay ating muling mapapanood at mapapakinggan ang guro ng palatuntunang Maria Aurora Dipakulaw, Police in Action. Wala pong iba kundi ang kinatawa ng ating napakahusay na Chief of Police, ang kanyang Deputy Police Captain Ryan Mercado. Sir, mapagpalang morning. Kumusta na kayo, sir? Magandang umaga, sir. Sir Romel at Sir Henry. Thank you po sa pag-unong muling pagbisita sa aming himpilan. Sir, una nais namin kumustahin ang masipag na Chief of Police na mukhang nagkasakit yata. Paano ba sir ang nangyari? Actually, sir, hindi naman siya nagpapalakas lang. Nagpapalakas na. Ang buong pangalan ni Chief of Police ay Police... mamamali sir ako. Pakibanggit mo nga, sir. Si Police Major Emilio B. Sison, sir. Ang ating masipag na COP. Pero pansamantala, sir, ang nakatalaga dito ngayon ay ang ating officer in charge na si Police Captain Rene Marty Montes. Okay. Kailan sir nag-take over si OIC, Sir Montes? Hindi ako nagkakamali, sir. The second week of October, sir. Sir, okay. Sa ngalan ng ating masisipag na Chief of Police at OIC ng Dipakulaw Aurora ay kumusta naman sir yung naging trabaho nyo sa nakalipas na undas sa 2025? Balita namin mukhang napagod yata kayo. Actually, sir, naman na yan. Routine na namin yan every year. Na meron kaming week-long week-long na deployment regarding the Dundas. Nagsimula pa yan noong 28 hanggang 3. At kung naman na yan, ang isang napakaganda po siya talaga ay naging mapayapa naman dito, general. Wala tayong insidenteng violente o ano pa man, payapang nai-rouse natin ang undas. Okay sir, ano naman sir, pinagkakaabalahan ngayon ng Dipakulaw MPS, mukhang marami na naman kayong ginagawa ngayong napakagandang trabaho. Actually sir, itong parating na ngayon na November, ito na yung panahon ng kapiyastahan ng ating bayan ng Dipakulaw. Patapos ng trabaho ng undas, although tayo ay hinagupit ng mga samang panahon, sunod-sunod na bagyo, pupunyagain namin na mairaos naman itong pambayang piyesta ng Dipakulaw. Okay sir, dyan tayo nakapokus ngayon sa piyesta. Anong petsa sir yung piyesta rito? Ito ay nakano sa November 30. November 30. Okay, kumusta naman sir yung mga huli natin sa illegal, even droga, laging o whatever sa mga pasaway, mga aksidente, kumusta sir? Sa ngayon sir, noong nakaraan, magkaroon tayo ng joint na nasabi na natin, hindi lang ako specific sa PETSA, pero itong September, na meron tayong isang accomplishment na join with the first PMFC, ng ating company, and itong DNR, nakapag-arresto tayo ng isa sa mga illegal logging. Ang kustudyan ng mga nahuli nasa DNR. Sa atin naman, naikulong naman natin yung suspect. Sa drugs, ito ang pinakamaganda ngayon, sir. Yes sir. Sa drugs, nakatuon kami ngayon kasi ngayon dati kasi, we are concentrated on arrest lang. Pero ngayon kasi, ang projected natin is conviction. At isa sa mga maganda ngayon kasi, na nakapag-convict tayo ng isa. Alam naman natin talaga, sir, na napakahirap magpa-convict. Kaya, siguro, ito na lagi yung inano sa atin sa criminal justice system na makapakaliit ng porsyento ng conviction. Totoo sir. Actually, napakagandang accomplishment ngayon ng Dipakulaw at meron tayong isang napakonvict itong October. September 29 na promulgate sa amin ng October. Ito na ang binibigay namin na warning kasi lumalakas ang loob nila pag nakakalabas. Yes sir. Parang kina-challenge ng pulisya. Ngayon, ito na ang winawarning namin sa kanila, na kaya na natin nakapag-convict with the prosecutor.
Aba, pag illegal drugs, alam mo naman, 40 years ang imprisonment niyan, pag life sentence. Ano? Nakakala lang nila is, parang may nakakawala sila ng 3 years after the full blast na trial. Sa ngayon kasi, matakot sila. Ito yung binigay sa atin ng ating provincial director na mag-go on training and seminar workshop with the prosecutor in line with the natawag nilang Department Order DC-20. Ang bigat kasi niyan, sir. Maganda, sir, yan. Pakabigat niyan. No? Yung collaboration. Ilang buwan ng training, sir, niyan? Actually, mayroong mga seminar workshop na 1 week. Kasi kailangan i-update yung mga kalaman, yung mga noon pa. Kailangan, meron na kasi ngayong panuntunan. Dati kasi probable cause ang panuntunan ng korte. Naman kasi ang kanilang hanahanap sa atin, pag dito pa lang sa level natin is certainty of conviction. Ibig sabihin, bago ka mag-file ng court ng case ngayon, kumbaga sa 100% na conviction, maatin mo muna yung 85 at least. Kunti na lang titingnan mo sa court, 50% na lang. Kaya doon tayo laging natutuya na marami tayong na-aresto, marami na-acquit. Ngayon, ang projection natin sa ating provincial director, focus tayo sa conviction rate. Maganda, Result. maganda. Doon natin makukuha yung criminal justice system talaga na mapalakas. In line with that, siyempre kami nasa level ng station, sa field, kailangan ng mga technical know-how, updating of knowledge, training and skills para ma-adapt ng panibago sa trend ng criminal modus operandi nila. Araw-araw ba, sir, ang training yan or once a week o ano schedule niya? Actually, mayroong mga schedule lang po siyang binibigay na yung mga inline, mga programs na binibigay ng aming HRDD o Human Doctrine Development. May online sir yan at meron din face-to-face kanino, sir? Pag program na ibinigay, sir, may face-to-face. Face-to-face. O kaya naman ay mixed learning siya. Sir, balita namin, nadagdagan ng trabaho ng inyong intelligence na bago tuluyang ikustudiya ang isang mahuhulihan ng droga ay meron pang tinatawag na reenactment o video from do sa paghuli. Napakabigat at ang balita namin ay hindi nakukuha ng take 1, take 2, take 3 ng mga iba nating mga nagkakamera dahil isa rin ako sa media ng Bungabon PNP nagte-take 2. Ano sir ang masasabi niyo, sir, sa bagay nito? Alam mo kasi, sir, talagang mabigat ang requirement sa atin ng korte. No? Na kailangan sa picture pa lang sa camera makita mo na talaga yung integrity at yung history na talagang sabi ko nga po sa atin probable cause lang nung una. Ngayon kasi yung certainty of conviction. At doon pa lang sa mga picture kailangan malas na natin doon yung walang doubt. Picture pa lang po yun paano pa doon sa mga ebidensya at chain of custody. Kaya mabigat. Kaya nga po yung DC-20, talagang doon kami collaboration with the DOJ sa mga prosecutor natin sa case build-up, laging nire-remind para pag nag-present tayo ng case on trial sa court, ma-encourage natin at mapaniwala ang korte na ito talaga totoo. Na dapat hawak natin yung integrity ng kaso. May comment, sir, tayong tinanggap patungkol dyan na kung hanapan daw ng korte itong ating mga intelligence, is mas makabubuti na payagan ang media na mag-interview at magkalkal at ilalabas siyempre lahat yung nangyari at walang maitatago. Mas integridad siguro yun dahil ang reporting natin ay sasagutin yung what, when, where, why, who, and how, yung 5W1H kaysa doon sa masyado rin napapahirapan yung mga pulis. Ano sir masasabi niyo sa bagay na yun? Oh yes sir, mas agree ako sa media kasi pag ng media, actually, lalo ko talaga akong investigative media sir, investigative media na talaga. Mawawala natin bias kasi sila yung parang mediator within the dissemination of truth. Agree ako dyan, sir. Maganda sana, sir, yun ay maisip ng ating pamahalaan. Okay, sir,
Yung huli nyo ay talaga namang maayos yung trabaho at nakita natin na may kinalalagyan talaga, ano? Maging ang ating tinatawag na mga patrolling ay kumpleto. Kumusta naman sir yung mga patrolling ninyo sa gabi? Ito sir, isang magandang challenge ngayon, no? Yan na naman. Kasi nag-streamline tayo, pinalakas natin ngayon yung ating first PMFC, nationwide kasi yung down. Naglagay na mas malaking tao ngayon sa mobile force kasi nagkaroon na ng transition within the AFP and the PNP. Binigay na muna uli ang ISO, yung internal security natin, ano? Internal, at ang sabi ang AFP ay external. Ito ngayon, nalimit tayo ang trabaho ngayon ng station is nag-dual. Medyo lumit ang strength natin, resources, although the same pa rin naman yung trabaho. Personal lang ang lumiit, pero yung trabaho ay the same din lang. Kaya ang station, sabi ko nga, ay binibigay talaga nila sa welfare, moral, and upliftment talaga. Nagawin nila. Ay talaga po naman nakakapagod. Nakakapagod. Sabi ko nga, yun yung sinumpang trabaho natin. Kakunti na tayo. Pag hindi natin kinuha ibang trabaho, matidipit naman tayo sa ano. Kaya nagkakaroon tayo ng longer hour in patrolling. Sa resources natin, gagawin natin talaga magtipid. Pero dapat yung quality ng serbisyo, ay andun pa rin sa publiko. Sir, dami natin napag-usapan pero marami pa rin kulang na dapat itanong. Siguro sa susunod na pagbabalik natin ay mabibigyan ng kasagutan lahat, ano? Pati yung connection itong sa yung inyong PPO mobile force ba to, no? Paano yung segment, yung sistema sa pag-join force ng paghuli. Siguro sa susunod na natin sir tatanong. Baka may tanong si Teleradio Patrol number 11 Henry Mendoza. Sir, go ahead. Okay, Sir Romel, salamat sa pagbibigay ng konting ano sa akin. Sir Ryan, kumusta naman yung about sa HPJ? Nakikipag-coordinate din ba dito sa PNP, dito sa Dipakula PNP, Sir Ryan? Sir Henry, actually, araw-araw naman tayo may communication with the Highway Patrol Group ba, Sir? Highway Patrol Group, Sir. Yes, Sir. Meron din kami mga scheduled checkpoint na kasama sila. Implementation ng 4136 at isa nga talaga sa mga problema natin yung 41 mga batang nagmamotorsiklo. Dito sa Dipakula Aurora, minimize ang crime namin dito pero medyo tumataas din yung aming road accident. Dahil napakahaba ng aming national road. At isa nga sa tinitingnan din yan is yung kakulangan ng skills, knowledge sa kalsada ng bata. Meron kami mga community engagement na ginagawa na kasama sila. Implementation, orientation. Actually ngayon, long week na community engagement kami, no? With the barangay, seminar, workshop. At ganoon din ay pinapasok din namin ng mga symposium sa school. Kasama sila. Yun yung mga ini-implement na at least kasi ma-orient yung mga bata, hindi man natin sila mapigilan, at least meron silang mabigyan ng technical know-how and knowledge how to use the road. Pa-minimize natin yung road accident. Ganun lang ng medyo collaboration namin with the HPG and the other agencies. Sir Ryan, pagka ba may mga nahuhuli yung mga Highway Patrol Group, yung mga HPG, binibigay ba sa inyo yung mga dito sa PNP Dipakulaw? Pagka meron silang mga huli, meron ba silang, dito ba nailalagak yung mga huli o meron silang sariling impounding area? Yes sir, sa operation kasi namin sir, sila pag highway, carnapping or what, sila kasi yung operator on maintaining yan. Ang sa amin sa field, sa station is support. Support lang. Kung sa impounding naman sir, dahil sila yung meron silang impounding at sila ang magko-custody. Sila din yung magpa-file. Sila handle. Although yung recording station, support kami sa kanila. Kung ano yung mga technical support and other. Pero yung aggregation of case, automatic, nakatask po talaga sa Highway Patrol. Okay. So support lang ang kailangan dito sa PNP Dipakulaw, sir, ng mga HPG. Support lang yun. Yes sir.
Yes sir, thank you sir. Support and siyempre kailangan din namin sila sa implementation policy sa highway pa. About sa mga seminar, sir, sino ang in charge doon? Sila o kayo? Ano pa, yung mga nagmumotor na ano, yung mga tambutso na maiingay ganon. Sino po ang nag-ano doon? Sa mga modified sir. Modified sa implementation sir. Join kami pero at least sila kasi yung mas priority na mayroong tawag ito is deputization. Yan. Okay. Ito po kasi ang problema din namin maghanap ng deputize. Deputize. Ang HPG automatic kasi silang deputize kasi arm agad sila eh. Kaya pag yung mga national na ganyan, malaki nga lang ang penalty. No? Kaya ito yung sinusunod namin Sir Henry at Sir Romel, ano? Ito sa amin sa LGU, magkaroon din ng ordinance na adapt kung sakasakali. Kasi hindi natin kayang ma-implement ang batas kung wala namang batas na nakalaan talaga. Kaya ang existing na talaga LTO law 4136 deputize. Kaya pag sa ganyang implementation, kailangan tagalan namin ng HPG. I see. Mga modified, carnap, RP, arm namin talaga namin sila. No? Sige Sir Ryan, yun lang ang katanungan ko na naidagdag ko sa mga katanungan ni Sir Romel, yun lang. Okay, maraming salamat Teleradio 11 Henry Mendoza. Sir, baka may maraming magandang pag-usapan sa susunod na lang. Baka meron naman kami hindi na itanong na mahalaga namang malaman ng ating mga kababayan na nakatutok sa Dipakulaw. Nasa iyo sir ang pagkakataon ngayon. Actually sir, nagpapasalamat kami sa mga ganitong pagkakataon, ano? Kasi kailangan din talaga namin for meron kanyang transformation, no? Ito yung nakikita namin kaya kang makagay, no? Masalamin namin sa sarili namin. Ano pa ba ang kulang at ano pa ba ang kailangan ng development? Ano pa ba ang mga key areas na weak namin na kailangan namin iayos? Kung andyan kayo sir, sabi ka namin, kayo yung tinitingnan namin at kung may nagagawa rin kaming magaganda, makita lang namin sa inyo. Hindi kami naghahangad na kakaroon kami ng moral upliftment na yung pagod, dedication at work na ginagawa namin ay kahit na paano ma-appreciate pero walang katumbas na makakatanggal ng pagod na na-appreciate nila ito palang ginagawa natin. Okay, maraming salamat sir at inyong napanood muli at napakinggan ng ating pinagmamalaking kababayan from Nueva Ecija, Kabanatuan din, di ba sir? Ang ating naging guro ng palatuntunang Dipakulaw, Police in Action sa Pinoy Rapido Teleradyo Diaryo ng Bayan. Wala pong iba kundi si Police Captain Ryan Mercado. Sir, mapagpalang morning. Morning, Thank you Mr. very much. Romel.